Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Cancer, pasensya na kasi all night umuulan na, all day umuulan pa rin. So, sana po naririnig ninyo yung boses ko ng malinaw, ano? Hindi na tumitigil ang ulan. So, we have present. Ito yung pauna mensahe ninyo. Sabi rito, journey into the garden to escape the two eternities, the past and the future. Ayan. So, imbitasyon ito para sa inyo, no, na be in the here and now. Okay? Experience, embrace what is unfolding right before your eyes sa ngayon, no, rather than focusing on your past or focusing too much on the future. Kasi yung dalawang yon, yung past at saka future, wala tayong control over that. We don't have control over that, no? Kasi tapos na, yung past, tapos na yan. It's already done. Wala na tayong magagawa dyan. Same with the future. No, we don't know what is coming towards us, 'di ba? Hindi natin alam ang eksaktong mangyayari, no, sa ating future. Kaya parang it's impractical din na mag-focus tayo, no, sa pagpaplano at nagpaplano ng kung ano ang gagawin natin or kung ano yung mga gusto nating isakatuparan, ano, in the future, because we don't even know what future holds para sa atin. Kaya mas magandang dito tayo mag-focus sa ngayon, kung ano ngayon ang nangyayari, kung ano yung nag-unfold sa buhay natin right at this time. Dito tayo mag-focus kasi dito meron tayong kapangyarihang baguhin ang ating sitwasyon. Meron tayong power to ang tawag dito, to improve, 'di ba? Kung ano ang nangyayari sa ngayon, meron tayong magagawa. Kaya ito yung invitation sa inyo, no? Be present in the here and now. Opportunity. There's no use looking for luck. It arrives at unexpected times. Ayan. It arrives talaga sa divine timing. 'Di ba? It will arrive kung ano man ang oportunidad na para sa atin. Dadating at dadating 'yan. So oras na kailangan natin 'yan, no? Sa ngayon, ayan, there is an opportunity. This is a heads up para sa iyo na merong oportunidad nakakatok sa buhay ninyo at this time. We have with don't tolerate less than you deserve. Ayan, wag ninyong hayaan ito, no? Cancer, na tanggapin nyo na lang ng tanggapin kahit hindi naman ninyo deserve yan. Okay? Kung hindi yan ang deserve ninyo, you should know. Diba? You should know. At huwag ninyong tanggapin yan. Huwag ninyong hayaan na mangyari yan sa buhay ninyo. Okay? So, what else? We have breathe, slow down, and contemplate the tea. Violets and ivy tangled around the eaves. Ayan. So, hinga kayo. Okay? Hinga. Kailangan ninyo ngayon humingang malalim siguro. Kailangan ninyo ngayon ng renewal. Maaring pagod na kayo. No? Maaring siguro stressed out na din kayo. So, it's extremely important for you ngayon to take a breather at magpahinga para nang sa gayon makaano ka muna. Tawag dito, pag-isip muna din kayo ngayon ng maluwag-luwag, alright? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo for today. We have self-sabotage, Cancer. Siguro nagne-negative thoughts kayo ngayon, nagne-negative thinking kayo, negative feelings, emotions, yun siguro ang nangyayari sa iyo sa ngayon, ano? Self-sabotaging. You're getting in your own way dito, kumbaga. So, kaya hindi kayo, baka meron din kayong mga takot na nararamdaman, 'di ba? Kaya imbes na mag-move forward kayo, imbes na mag-take action kayo, napipigilan kayo because of that takot or because of that negative thoughts. So, sabi dito, when you learn to get out of your own way, there will be no stopping you. Most of the time, it's not others who prevent you from achieving your true goals. It's that inner voice that derails those carefully woven plans. Kasi nga, yung isip ninyo nagdidikta sa inyo, hindi ba? At kung may takot kayo, no, may kulang kayo ng tiwala sa sarili ninyo, so yun ang pipigil sa inyo, hindi ba? Kaya siguro ngayon, yan ang nangyayari sa inyo, no? Nagsa-self-sabotage kayo. Maaring meron ng mga oportunidad, yan, may mga oportunidad na nandiyan dyan, pero parang mas
pinapanigan ninyo, mas komportable ang pakiramdam ninyo na hindi kayo nagte-take action, 'di ba? Because of your takot or because of low self-confidence, yung ganun. So, baka hinahayaan nyo lang yun na yun ang mamayani sa inyo sa ngayon. Kaya yun, imbis na mag-move on kayo, mag-move forward kayo, papunta na kayo sa pag-prosper, parang kayo din mismo ang pumipigil sa sarili ninyo, no? So, what else? We have let go. Ayan, sabi rito, once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of the Spirit, as we have only your best intentions at heart and will do everything in our power to protect you. Ayan. So siguro, then masyado din kayong naka-attach doon sa kung ano yung gusto ninyong maging outcome, no, sa mga ginagawa ninyo, sa mga endeavor ninyo, sa mga ventures ninyo. So maybe masyado kayong attach doon sa kung ano yung eksaktong gusto ninyong makita or ma-experience sa inyong 3D reality, no? But 'di ba hindi naman ganon talaga ang madalas na nangyayari, kasi yung hindi naman natin hawak talaga, 'di ba, ang lahat. We can't control everything. Now, there are so many things sa buhay natin na nangyayari that are beyond our control. Kaya, maaring ito ngayon, no, yung nangyayari siguro para sa iba sa inyo, um, hindi kayo open siguro para dito sa pag-welcome ng mga ibang nangyayari sa buhay ninyo. Na yung pala yung dapat na bigyan ninyo ng pansin, yun ang dapat na asikasuhin ninyo, 'di ba? Kasi focused kayo doon, no? Parang gigil kayo na kung anong gusto ninyong makita na resulta sa inyong mga ginagawa, doon kayo nakafocus sa ngayon at maaring pinagpipilitan ninyo kung ano yung gusto ninyo. So, maaring ganun ang ganap. Kaya, maybe, nasasabotage ninyo ito. Kasi kung hindi naman yon ang gusto ng universe para sa'yo, so mas lalo lang kayong mahihirapan, mas lalo lang kayong may stress kung ipagpipilitan ninyo, hindi ba? Kaya siguro ito yung panawagan sa inyo sa ngayon, na i-let go mo na kung ano man yung outcome na gusto mo, and instead surrender to the natural ebb and flow of life. Allow the destiny to unfold organically. Mag-surrender ka na lang sa universe, surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi anyways, kung anong para sa'yo, kung anong deserve ninyo, kung anong best para sa'yo, yun ang bibigay ng divine universe para sa'yo. 'Di ba? So, what else? We have animal kingdom. Ayan. So, siguro, may mga pets kayo, siguro may mga fur babies kayo, siguro may mga inaalagaan kayong animals, ano? And sabi dito, animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gifts to us. They've been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. Ayan. So, totoo, in terms of love din, no, yung mga animals, yung mga inaalagaan natin, talagang very pure ang kanilang pag-ibig para sa atin, kanilang pagmamahal, 'di ba? Mga malambing sila, at saka parang mas iba yung pagmamahal na pinaparamdam ng mga animal sa atin, hindi ba? Sorry po. Iba yung mga pagmamahal na pinaparamdam ng animal sa atin, 'di ba? Kaya maring sa ngayon, ano, hindi lang yung pag-ibig, yung pagmamahal nila ang pinaparamdam sa iyo or ipaparamdam sa iyo, kundi you are also going to to learn, no, lessons from them sa maaring mangyari between you and your animals sa ngayon. So what else we have? Strength. Ayan. So, this could be inner strength, no, na kailangan ninyong buhayin sa ngayon. Sabi rito, strength comes from many sources. Staying strong brings confidence, conviction, and a balanced body, mind, and soul. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You're never really alone, as we're always with you. Okay? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Right? Kahit ano man ang nangyayari sa buhay ninyo, don't give up. Okay? Continue to persevere. Buhayin ninyo yung inyong inner strength and courage sa puso ninyo. The Spirit has your back. Your spirit team has your back.
Okay? Kaya kayang-kaya ninyong labanan or harapin kung ano man ang mga challenging situations na maaaring nai-experience ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.